Siya ba ay typical na batang nabubuli dahil sa kulay? Hindi pa uso ang salitang bully na ako. Yan talaga, they call me names. Tikbalang, negra, ulba, Sino ang tunay mong magulang? merchant marine, at saka navy siya. So, pinagpapasalamat mo ba na naipamigay ka? Kung Oh, hindi, yes. Nasubukan mo ba magkaroon ng bedsi Wala. sa mga pelikula? Wala. Ay! Kasi, hindi naman ako ginagawang leading Okay. lady. Iba yung mentality ng mga Pinoy. Itong Ba? kausap ko po, kasi kata niya ng mga panahong nawala sa showbiz, nabuntis. Lumande. Malandi Ano ka. nangyari? Ay, nawala din yung tatay. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, madaling araw, kung anong oras man. Dumarating sa inyo ang vlog kong ito tulad ng aking pangako. Kwento ng kwento sa likod ng kwento. Realidad, katotohanan, sa totoo lang. At this time kasama natin ang babaita. Ang babaita! Oh. Ang babaylan. Ang babaylan. Ang friendship. Miss Wilma Dasen. Yay! Ito, Morley, na-touch ako. Kasi ngayon ko nang nalaman na isa lang pa na ang supplier natin ng linens at pants mo. Pagkakulay! Diba? Hindi mo ko in-inform. Kumusta ka na? Masaya. Okay na okay. God is good all the time. Ibang-iba ang aura mo. May pambayad ng kuryente, tuition fee. Dati wala. Dati hirap, Oo. hirap. Oo. Dati hirap, maraming pinagdaanan, maraming cruise na dinaanan. Yung kanyang mga tinik sa dibdib. Yan, mga landas na puro tinik. Kasama pala yun. Kasama sa lahat. Kasama lahat. Yun nga yung like ko sinasabi, yung mga hirap pala na pinagdadaanan mo, lahat ng pinagdaanan mo nung bata ka, kasama yun sa plano para sa future. Just keep on holding on. Simulan natin ang kwento sa simula. Of course, ang throwback. Sino nga ba si Wilma Dasen? Paano nga ba nakilala in showbiz ang isang babaylan, ang isang negrita na sinasabi nga nilang noon walang karapatan? Paano Si nag-start? Robbie Carmona, nag-model ako, di ba? Na-discover ako ni Robbie Carmona sa Cavite City. So, dinala niya ako sa Manila. Nag-body shots ako, 1995. And then, year 1998, sumalangit nawa, Direk Floy Quintos. Kinuha niya akong mag-host ng elite model look. Sila, Flinky Webb, Joey Mead, mga Inglesero sila, hindi ko kaya. Dumudugo ang ilong. Yes! Ay, hindi. Nagtagalog talaga ako the whole time. Hayaan mo sila. Kayo na lang mag-adjust. So, napanood ni Mr. M yun. Pinahanap. Ang nakahanap sa akin si Tita Winnie Mariana. Kay ABS ako agad eh. So, from there yun. Nag-Richard Loves Lucy na ako. Yung mga Cyberkada, Pilya and the Pilot. So, doon na nagtuloy-tuloy. Tapos hanggang sa napupunta ako sa GMA. Nagteleserye ako. And then nawala ako. Nabuntis na naman ako. Tuloy-tuloy lang. Ano nga ba ang kwento sa kayong mangging balat ng kaharap ko? Paano nga ba nagsimula ang kanyang kabataan? Siya ba ay typical na batang nabubuli dahil sa kulay? Hindi pa uso ang salitang bully na ako. Oo, Kopradya. Alam mo yung pelikula ni Tita Gloria, di ba? Yung magagano siya ng kandila, tapos puputi siya. Nung bata ako, ginawa ko yun. Kasi dapat daw 12 midnight. So, ginawa ko yan, di ba? Pag gano'n, nahuli ako ng lola. Masarap na kwentuhan to. Minura pa ako. Ikaw, pag nasunog ang bahay natin dahil sa mo, hindi ako pumuti. Hindi naman pala totoo. Oo. Yan talaga, they call me names. Tikbalang, negra, ulba. So anong feeling mo? Paputi ka pa? Nangarap kang pumuti? Hindi. Sabi na ng lolo ko, huwag kang iiyak kasi totoo naman yung sinasabi nila. Lumaki kasi ako sa pamilyang masayahin. So, yung nag-ampon sa akin, meron akong 11 na tito. Ang humor nila panlalaki. So, lahat sila ganun. Tapos, alam ko yun from the start kung saan ako nagsimula. Pag umiiyak ako, tapos dahil tinutukso akong nega, sabi nila sa akin, bakit hindi ba totoo? Nga, no? Nga ba ako iyak? So, yun yung mga mentality noon. Na huwag kang umiyak kasi totoo. Negra, Yeah. negra. Tapos na, hindi ako nagkaroon ng anxiety, hindi ako nagkaroon ng depression. Okay naman kami. Sa lahat ng pambubuli, okay naman ako. Nasabi mo na adopted ka. Yes. Sino ang tunay mong magulang? Andyan pa naman sila. Buhay pa. Okay pa sila, buhay pa sila. Paano nangyari yung adaptation? Ang kwento kasi sa akin, mga 3 months old ako. Binigay ako sa kanila, that's it. And then now, growing up, actually, just recently, nagkita kami ng biological father ko. Pumunta sa Pilipinas. So, kasi dahil okay naman na ako.
So, kumbaga, whatever happens dun sa past, ganun talaga. Hindi mo sinabi na bakit mo ko ipinamigay? Walang ganong drama, hindi ako usong drama sa buhay ko. Kasi kung hindi niya ako pinamigay, baka hindi ako si Wilma Dasset ngayon. Black American ba ang... Yes, he's a Black American. Merchant Marine at saka Navy siya. Di ba dalawa kayong magkapatid? 4 kami. Okay, Yung isa may- namatay, yung isa nasa tatay ko, yung isa nasa nanay ko. Ako lang talaga ang nawala. Pero lahat kayo black skin. Yes, lahat kami. Kasi nga, Black American ang dugo. Pang ilan ka? Pangalawa. So, ikaw pa ipinamigay yung Yung pangalawa. pinakamaganda ang ibinamigay. Ay, buti naman. So, pinagpapasalamat mo ba na naipamigay ka? Kung Oh, hindi, yes. Oo, kailangan mangyari yun. So, kung hindi ako nawala, sumama ako sa'yo sa Amerika. Anong buhay ko sa Amerika ngayon? So, hindi natin alam. So, kailangan nila ako ipamigay para magkaroon ng Wilma Dasset sa showbiz industry. Ilang buwan ka nang ipinamigay? 3 months. 3 po. months. Pero in fairness naman, nung pinamigay nila ako, may birth certificate na ako. Ano Naman. tunay mong pangalan? Yan, Wilma Lynn V. Dasset. Yung Dasset, tinanong ko yan sa saan galing yung Dasset? Oh, Chicago. Mga black people talaga kami. Sorry, alam ko ng roots ko. Hindi ka ba nagtampo? Kumbaga parang nung makita mo siya na, bakit mo ko pinamigay? Wala akong ganun. O hindi ako masyadong matampuhin, tsaka hindi ako masyadong matanimig kasi ng galit. Kumusta na kayo ng tatay mo? Okay naman kami, nilibre ko nga siya ng hotel. Pumunta dito, ako pa nagbayad ng hotel niya. Ang nanay mo? Okay din kami. Hindi kasi sila yung emotional band meron ako sa kanila. Wala eh. Na hindi naman ako lumaki sa kanila. So, ang band ko, para sa akin, yung nanay ko at yung tatay ko, yung foster parents ko na nawala na. Kasi sila naman talaga yung nag-build ng pagkatao ko eh. Dahil sila nagpalaki sa akin eh. So, pinalaki rin nila ako na huwag kang magtanim ng galit o manumbat. Growing up, yun yung nasa isip ko na lagi sinasabi ng nanay ko na kasi kung hindi ka pinamigay, hindi magiging maganda ang buhay Totoo mo. naman. So, laging ganon. So, kaya ikaw, parang, hindi ako galit sa mundo. Eh, kasi sabi nila, hindi magiging maganda ang buhay ko eh, kung hindi ako pinamigay. Yan yung mindset mo. So, yung galit mo, hindi masyadong malalim. Kahit nung nagkita kaming dalawa, sinabi ko rin sa kanya, no, the reason lang naman kaya ako nakikipagkita sa'yo is to know more about my past, my history. Pero kung tatanungin mo ngayon, okay ako because I have my family, may asawa na ako. Sabi ko, friends, I have thousands. Relatives, I have thousands. So, kumbaga, sheltered ka rin. Wala ka masyadong hinahanap. Diretsong tanong, sino mas minahal mo? Yung poster parent mo o yung... Ay, yung poster. Kasi sila yung kasama ko. Sila nagsuklay ng buhok ko. Pag nilalagnat ako, sila nagpapagamot sa akin, lahat. And then kahit nung matanda na ako, the reason kung bakit I work hard is because I wanted to give back sa kanila. Kasi kung hindi dahil sa kanila nga, again, babalik ako na I will never be Wilma Dasset. Regards with my biological, parang yung feeling mo lang, may peace of mind ka lang na, eto yung tatay ko, yung nanay ko. Ganun lang. Wala kang emotional attachment kasi wala namang kayong relasyon. Paano ka pinalaki ng poster parents? Gangster. Pinalaki ako sa street. Sa Esquaa? Yes, dati akong street fighter bago ako naging Disney princess. Ang buhay ng babaeng ito, Diyos ko pala si Cinderella, sino Yeah. mag-aakala nagwawalis, Diba? nagmamaganda sa harapan ng bahay, Naman. kamukat-mukat mo, magiging ramp model at magiging artista. Diba? Sinuwerte pa doon sa maging artista. Tumodo yung ganda eh. Nung pumasok ka sa pagiging rap model, usong-uso nun yung mga sexy, Yes. magaganda, mapuputi, matatangkad. Beauty queen. Ano nangyari? Kakita nila sa akin, sino ka? Saan ka galing? Taga Cavite City ho. English yun. Ay, hindi, Tagalog. English, Hindi. Pag English, nagtulog-tulugan ako. Naalala ko dati, may show kami ni Joey Mills sa Gift Gate. Dalawa lang kaming model for 1 week. Nay, pag nakikita ko, ayun na si Joey, nato ako. Tulog ako. Tapos ano ako ni Joey Mills, why you always sleep? You don't sleep in your house? No, because I cannot English myself. Okay, no problem. Oh, sleep. Okay, I'm nervous. Sleep. At dahil kami ay nasa bed ngayon, nakikita nyo naman, obvious, may bed scene kami. Yak! Diyos me. Baka isoli lahat ng mga ninakanak sa kaba ng bayan. Kung napanood ko, tayo maging dahilan. Nasubukan mo ba magkaroon ng bed scene Wala. sa mga pelikula? Wala. Ay! Kasi, komedyante ako eh. Tapos maitim pa ako. Sige, imagine mo, si Piolo Pascual, ako leading lady. Siyempre, hindi ako gagawing leading lady, di ba? Hindi naman ako ginagawang leading lady. Iba yung mentality ng mga Pinoy. Baka pag nakita nila nagkikiss kami nila, nagsumuka silang lahat. Ay, ba't siya nakikipaghalikan? Wala.
yan. Lagi lang ako sidekick Oo. sa comedy. Tsaka nung mga panahon na nag-artista ako, hindi pa naman uso yung mga teleseryeng grabe, yung mga sampalan, mga light lang. Speaking of pag-artista, ano nga ba nangyari? Bakit iniwan mo ang showbiz? Hindi naman iniwan. Unang nawala ako kasi nabuntis ako kay Ate Asiana. Siyempre, pag buntis ka, showbiz, hindi pwede. Wala kang Uy, karir. naalaala ko, kasikatan mo yun. Yes, wala akong karir. Pangalawa, nagkakarir ako ulit, Sweet Life. Magazine show ako kay QTV. Ang tagal nun. Nabuntis na naman ako. Pero ang tagal ko nag-QTV. Napolitika lang ako. Charang! Charat! Napolitika. Pinagpilitan. Di nga pwede. Nung nawala ako, after 2 months, nawala na rin yung show. Itong kausap ko po, kasikatan niya ng mga panahon nawala sa showbiz. Nabuntis. Lumande. Malandi Ano ka. nangyari? Ay, nawala din yung tatay. Nawala silang lahat. Ano pangalan ng tatay? Wag na sumikat pa. Baka Bakit hanapin mo nawala? pa. Hindi kami. Sabi niya, hindi eh. Buti rin naman. Alam mo, sabi ko nga, lagi kong pinapayo yan. Yung lahat ng heartaches mo, yung mga lahat ng pain, o yung mga lahat ng paghihirap mo sa buhay, dapat yan, hinaharap mo with flying colors. Kaya na kailangan mong lagpasan lahat ng klase ng emosyon. Sakit, iyak, luha. Kailangan yan. Kasi after niyan, eto na yung sunshine. Nabuntis ako ng 2 beses. Sa pangatlo, sinigurado ko na may tatay na. Uy, may kwento doon sa ikatlong beses na yon. Si Bebe Love na yun. Si Baby Love na si Jerry na yon. Pero bago yan, syempre, balikan muna natin yung pangalawa. Believe it or not. One night only. One night only. Nadali ako. Paano? Hindi ko rin alam. Ibig sabihin, meant for me. Para siguro sabi ni Diyos, para tumigil ka niyang kakalandian mo ha, malandi ka, buntis ka ng buntis. O sige nga, tignan ko nga. Hindi mo minahal. Wala akong kwento, wala kaming relasyon eh. Ano yun? One night only. One Yung una, minahal mo pero Nawala. Yung sumunod, hindi mo minahal, talagang nawala. Wala. Yung pangatlo, talagang pangatlo. siniguro ko sa sarili kong hindi ka na mawawala. I've Uy! learned my lesson. May kwento doon sa pangatlo. Alam po ba ninyo na siya na lang ang may gusto? Wala na siyang choice. No choice! Teka nga, kwentuhan mo ngayon. Pikot. Yung pikutan issue. Uy, 18 years na kami. Uy, matanda ka ng 10 taon doon. Yes, Oh, naman yun. ano nangyari doon? So parang sa dalawang pagkakamali ko, ang natutunan ko doon, mahalin ko pala muna ang sarili ko. Eto na, tama na yung pangatlo ko. Si Bebe Love yun. Si Bebe Love, kasama ko siya doon sa pagbubuntis ko sa pangalawang anak. Kasi magkaibigan kami. Sinamahan niya yung journey ko. Kumbaga, parang nung time na vulnerable ka, may someone na sasamahan ka, ipapag-drive ka. So, ang ganda ko. Sino mag-aakala na ang kanyang kaibigan na kasama-sama lang niya sa mga gimmicks o Yes. saan-saan, ay ito pala yung taong magdadala sa kanya na ang sabi nga ay ikatlong langit. Yan! Oo. Buti na lang, 3 lang. Ako na, 3 lang. Baka pag sumobra na ako sa langit. At ito yung lalaking nagpakasal sa kanya. At ito yung lalaking buntis siya, manganak siya, pero gumagaruta ito. Oo, totoo yun. Buntis. Totoo yun. Ano? Kwento mo gasa? Hindi kasi nga, of course, dahil sinasamahan ka, malaking tiyan mo. So, nagkakaroon ka ng feelings eh, na parang sana siya na... Kaduntis ka na. Oo, yes. So, sabi ko sa sarili ko, pag nanganak ako, tapos nandyan pa rin siya, wala siyang choice, mamahalin ko na siya. Yeah, tapos ano nangyari? So, nanganak ako. Pagdating ko sa recovery room, cesarean na kaya pag dilat ka, nandyan siya. Mamahalin ko siya. Saan kayo nakakita ng nanganganak, gumagarutay na? Diba? At saka hindi. Siya lang yun. Ako lang yun. Siyempre, the one and only nga, di ba? Ibig sabihin, hindi ako natakot magmahal. Hindi ko sila na ang pintuan ko sa pagmamahal. Ano ba ang pagmamahal? Wow, ang bigat nun, ano? If you can breathe and live with that person, yung paggising mo, siya ang nakikita mo, at matutulog ka, siya pa rin na makikita mo, at mahal na mahal mo siya. Hindi man araw-araw, pero pipiliin mo siya araw-araw. Si Jerry ba ay larawan ng pagmamahal? Oh, yes! Epitome of a gentleman. Ano yung mga bagay na nagustuhan mo kay Jerry? Mahal niya ang mga anak ko. At hindi niya ako hinusgahan. Sa paanong paraan? Pag nakita mo rin sila ng mga ladies ko naman, kaya nga siya si Otit eh. Yun ang binigay na pangalan sa kanya ng mga anak kong babae, Tito eh. Pag nakita mo kami na magkakasama, hindi mo iisipin na hindi niya anak tong mga batang to. Mahal niya ang mga anak ko. Kaya sabi, yung respeto ko din sa kanya ganun. Kasi tinanggap mo ang mga anak ko ng buo, pati ako ng buo. Tutulungan kita, magtutulungan tayo. Sino mag-aakala na ang pag-ibig ay hindi pinag-uusapan o sinusukat ang edad? Mas may edad si Wilma kaysa kay Otis. Yes, 10 years. So, nung 22 years old siya, 32 years old na. Hindi ka ba nahirapan Hindi mag-adjust sa naman. kanya? Siyempre, mas bata siya. Hinayaan ko lang siya. Kasi alam ko yun eh, nung 22 years old ako, ganun din ako. Hinayaan ko lang siya. Bahala ka dyan. Minsan, pupunta ako sa kanya, okay. Paano Samahan kayo mo. nagkakilala ni Otis? Sa inuman, di ba malandi nga ako?
O tapos nag-iinom ang saan? Sa mga tropa, magkakaibigan nga. Ano yung kami. inom nyo? Beer. O tapos? That's it. Doon, isang grupo. Di ba, minsan pag may mga kaibigan kayo, marami kayo, mga babae. Basta marami, kompleto kami. So yun, nagiinuman kami, andun siya. So alam niya ang history ko. Inakit mo siya. Hindi, nung nabuntis lang ako. Nung nag-stay siya doon na kahit buntis ako, inakit ko siya. Ay, babe. At saka, nagtulungan kami, sinamahan ko din siya doon sa, during time ng buhay niya, 22 ang tumatanda siya, sinamahan ko rin siya. Paano mo sinamahan at anong klaseng buhay meron si Otit mo? Hindi naman sila well-off, pero ayos sila. Ang father niya isang OFW, ang nanay niya trabaho sa palengke. Ganun yung buhay nila, maayos yung buhay niya. So, eto yung time na kinakailangan niya ng mag-turn ng events. Kumbaga, so si Otit, gusto niya mag-aral ng culinary. Ako ayoko. Pero dahil para matapos niya yung course, nag-enroll na rin ako. Ayan. Sinamahan ko siya mag-aral Oh, para matapos niya. Kasi hindi niya matatapos eh, kung hindi ko siya sasamahan eh. At magka-classmate kami. So natapos niya yun hanggang sa nag-OJT siya sa Malaysia. And then pagtapos niyang graduate, sabi niya sa akin, Be, mag-a-apply ako sa barko. O sige. Sinamahan ko siya, nag-apply kami sa Magsaysay. Ay, sa may luneta. Yes, sa may kala. Luneta, Oo, Kala. nakapila Di ba kami. ang dami mga nagpipila? Yes, kami din nakapila doon. Sinamahan ko rin siya Oo, doon. So, oo. kumbaga, kaya love niya rin daw ako. Tapos, here comes the kasakit yung nanay niya, passed away. So, sinamahan ko din siya. Inalagaan ko ang nanay niya. Nagkasakit yung kapatid niya. Inalagaan ko din yung kapatid niya. So, magkasama kami sa hirap at ginawa. Kaya matatag ang relationship. Eh, noong sabihin mong tayo na, paano yun? Hindi na, basta na lang, nag-tsuktsakan na lang. Pwede na yun. Dalawa na yung anak ko, ano mag-I love you-han pa tayo. Tsaka na, God? Siyempre, dalawa na yung anak ko, 30 mahigit na ako. Wala di. Teka muna. Ay, tayo na ba? Walang Wala ganun. ganun? Wala. Kaya nga kami nagkaroon ng anniversary dahil nagpakasal kami. Kung hindi ba kami magkakaroon ng Ano anniversary? to, kalabitan na lang ang ganun? Yes. Baka magalit si Bebe Lab. Tutuwad ako agad. Teka muna. Nung magsama na kayo, Nanganak na ako kay Orion. So, 6 years na kaming mag-boyfriend-girlfriend. On the 8 years, dahil yung nanay niya, medyo critical yung condition. Kasi yung Ano nanay naging niya, sakit? breast cancer. Eh. Yung nanay niya, kumbaga, ako yung naging security blanket. Na gusto ng nanay niya, lagi ako nandun, magpapacheck up siya, dapat nandun ako. So, nung medyo time na nasa critical condition na kami, kaya kami lumipat dun sa bahay namin sa General Dueñas. Kasi sabi sa kanya ng nanay niya, diyan mo na patirahin si Wilma. Ay, sorry. This is it. Ako na mapapangasawa mo. Gusto ako ng nanay mo. no choice ka na, Day. choice ka. No choice ka na. So, nag-live together kami. So, nung sinabi niya sa akin na umuwi ka na sa bahay, ang una kong tanong sa kanya, paano yung mga anak ko? So, yung sinabi ko ba sa'yong iiwanan mo yan? Sasama mo yan. Bit-bit ko ang dalawang anak ko. Pikit mata. 40 years old ako noon, 30 years old siya. Ang sarap. Hindi ka binitawan. Hindi. Hindi kami naghiwalay. Tapos after 15 years, nang together na kami, parang 7 years na kami nag-live together sa isang bahay kasama ang mga bata, nag-propose na siya. Diyos ko. Di ba? Nag-propose, may mga pasing-sing-sing-sing, di ba? Oh, Day. So, tuwan-tuwa ako kasi, may diamond na ako. So, tinanong ko nga si Ashana kasi siya yung inutusang bumili. Magkano bili mo doon sa sing-sing na binigay sa akin ng otit mo? Mami, 380,000? Hindi, may pesos. Unisilver ang nadali ko. Inis na inis na. Ikaw naman, sana naman natin kung tutuking. Mabili lang kita 5 piraso para pag nawala, meron kang pagsuot. Asa na yun? Mga singsing na yun? So far, 2 na lang, 3 na yung nawala. Tapos yung pala yun, it's not the value ng ring na sinuot sa'yo. Yung thought na meron na akong ka-road to forever. Eh, lahat ng babae gustong ikasal eh. Siya na ba ang forever? Mukha, wala siyang choice eh. Kami na yun, wala kaming choice. Pero may anak kayo ni Otit. meron kaming anak. Ano pangalan? Si Orion Joaquino. Isa-isahin natin ang anak mo. Emilia Ashana. Yung sa una. Oo. Ay, si Otit meron siyang anak, si Kuya. Si Otit, mas malandi siya sa akin. Nung 15 years old siya, nakabuntis siya. May anak na si Otit. Yes. Ilan ang anak ni Otit? Isa, si Kuya Harley. Si Harley. Yun yung may apo ako ngayon. So, si Kuya Harley, Emilia Ashana, Emilia Svetlana, ito yung dalawang babae ko, tsaka si Orion Joaquino. Si Orion, ito yung tumutulong-tulong dito Yes, sa inyo. yes. Pag wala siya, diyan, sa kusina rin siya, kasama siya ng daddy niya. Si ate naman nagpiprilo. Of course, si Isbeth nag-aaral pa siya kasi nasa under siya ng 12 eh. Ikaw ba noong mga panahon na nagmo-model-model ka, nabash ka ba? Lalait ka ba? Mga kapwa mo models? Parang hindi. Ay, yung mga artista, nilait ka ba? Bahala sila. Well, you cannot please everybody at the same time. Pwede yung iba maganda ako sa tingin nila kahit maitim ako. Pwede naman talagang hindi. Kasi tignan mo, tanda kong to ha, meron ka bang commercial ng brand na nag-endorse ay Morena Dark Skin?
skin, di ba wala? Lahat mga mapuputi. So doon pa lang, kahit na hindi nyo sinasabi sa akin, nababash nyo na ako noon. Isipin mo na, sa tropical country tayo, lahat ng whitening lotion nandito sa Pilipinas. Lahat ng glutathione. Doon pa lang nababash nyo na ako. Kasi hindi nyo ini-embrace yung sarili nyo. Eh ako, sorry. I love my skin. Nako, sino mag-aakala? Pinuntahan ko ito sa isang taping. Para ano? Ano kaya kita noon? Dahil sa interview na why? Reset? Si Maui Taylor? Asa na yun? Ang tahimik ang buhay ni ate. Pinuntahan ko ito. Bakit? Marley, Chuchu. Uy, ano masasabi mo dito kay... Tsaka si Ines Veneracion yata. Kaaway mo rin yun. Sa inyo ni Maui, ano nga ba yung issue nun? Kaya ako nagalit kasi nagre-rehearsal kami for a stage play. Ang call time is 10 a.m. Tapos sa Tech-Tite kami nagre-rehearsal. Kabilang building doon, yung Renaissance, sa likod lang ng Tech-Tite, doon siya nakatira. So nandito kami, mga sila Tita Angela Balan, may mga kasama akong mga veterans. Lahat kami nandun ng 10 a.m. Eh siya yung bida, ikaw yung lead. Paano kami makakapag-rehearsal kung wala yung lead? Theater to, hindi naman to na-edit eh. 4 p.m. na, wala pa. So, kahit anong gawin naming effort sa rehearsal, hindi namin magawa ng tama. Dumating 5 p.m., bagong ligo, nang wala lang. Ay, yung kay Ines naman. Kaya ako nainis kay Ines. Dahil nakakainis. Hindi niya naman alam ang kwento. Kampi na siya doon kay Maui Taylor. Visit na yun. Nasaan na nga ba yun? Yun lang naman ang mga intrigas tayo eh. Yun Pero lang. bait-baita naman sa'yo yung ano, di ba? Sino? Mga taga-showbiz. Ay, in fairness naman, kasi hindi rin ako masyadong palaaway. Hindi ako ma-issue na tao, di ba? Fairness, lahat mabait sa akin. Kahit na si Chris Aquino, mabait sa akin yun. Hindi ma-isyong tao. Kaya naman wala tayong kaalam-alam. Sa pagkawala niya sa showbiz, may iba siyang pinagkakaabalahan. Yes. At ano ito? Ito ang aking 5-star karinderya. Ang chicks ni Otit. Nag-iisa. Oh! 5-star karinderya ng bayan na gumuglobal. Tara! Oo nga. Viral. Yes. Anong meron dito? Siguro, dahil yung humble beginning namin, yung pagmamahal ng asawa ko sa pagluluto, yung pagmamahal ko din naman sa pag-entertain ng mga tao, nakatulong. Kasi nararamdaman nila na totoo kami sa kanila. Yun din lagi ko sinasabi sa mga nagne-negosyo. Alam mo, hindi mo kinakailangang artista. Pag may negosyo ka, magpakita ka para alam ng tao, ng customer mo na na-appreciate mo sila. Kasi ako na-appreciate ko talaga sila eh. Dahil bakit? One, gumaang yung buhay namin. Two, ang dami kong natulungan. Ang dami kong nabigyan ng trabaho. So, kaya minahal ko siya. At higit sa lahat, amin yun. Para sa kalaman ng lahat, dalawa na po ang restaurant na mag-asawang Otit at Wilma Dasen. Nagsimula sila sa Cavite at ngayon meron na sa Tagaytay. Kwentuhan mo uli kami. So yung start namin, pre-pandemic, doon kami sa General Trias. Dahil doon ang bahay namin. Tapsihan lang talaga kami. We open at 2 p.m. We close at 12 midnight. Ang market lang namin, yung mga nagbabasketball, yung mga nagsusumba, hanggang sa nagugustuhan nila yung pagkain namin. May nag-request na, uy, magbukas na kayo ng lunch. Sayang naman. So kami naman, magbukas na tayo ng lunch kasi sayang din naman yung kita. So bukas kami ng lunch. Nag-pandemic. Papatay. Sarado. Oo. So noon, nung nag-start kami, meron kaming 20 na staff. Kailangan kong tanggalin. Pandemic eh. Bawal. So ang ginawa namin mag-asawa, 4 yung anak ko, malalaki na kayo, halika na, kaya na nating 6 to. So naghati-hati kami ng trabaho. Doon siguro din kaya kami minahal ng tao dahil nakita nila na yung talagang mga anak ko kami, dishwashing, si Ashana, cashier, ako, dispatcher na ako pa mag-waiter, paghugasan na, nag-iyakan kami na, dami-dami namin hugasan. Pero, na-survive namin. I think doon kami minahal. Tapos alam pa nila na hindi, kinakailangan namin ma-share kung anong blessing na meron kami. Kailangan namin itong i-share sa ibang tao. Umiiyak noon habang naghuhugas ng plato. Kanya-kanya talagang problema, kanya-kanya talagang pagod. Pero sulit. Dahil paglipas ng taon, paglipas ng maraming pagsisikap. Yes, nagbunga. Ganun yun eh. Nakakapagod, away kami mag-asawa, sikap, nakikita ko rin mga anak ko. Bisa sabihin, ba't mo pinapaghugas ng plato yung anak mo? Ay hindi, kailangan niya matuto. Kung hindi ko siya papakainin. Si Otit mismo nagsasabi, ba pinahugas mo ng plato? Hindi, yung mga customer. Okay. Kasi sinabi ko sa mga anak ko ngayon, pag hindi kayo tumayo dyan, hindi ko kayo papakainin. Ano, kaming dalawa lang mag-asawa pagod? Bakit? Mga Disney princess ba kayo? Hindi. Tayo. Fairness naman sa mga anak ko, sama sila. Opening, sama kami, kanya-kanya kami trabaho. So doon ko rin nakita na, pag yung palang nanay, marunong mag-manage ng mga anak, gumagaan talaga ang buhay. Kasi kailangan namin ng tulong ng mga anak namin. So wala kaming sweldo, alilang kanin, ang tawag ni Bebe Lab. Papakainin lang na kami ng lunch, dinner. Yun yan. Yun lang yan. So kaya nakakaipon kami. Sa Cavite, ilan ang iyong mga staff mo doon? 30 plus. Kasi all in all, nasa 100 na pala sila eh. Kasama tong Tagaytay. Ang dami mo ng trabaho.
trabahador. Kaya nga. Ang daming trabahador, lumalawak ang negosyo. Nang ibig sabihin, dumadami ang pera. Milyonarya ka ba? Diretsahan. Yes! Marami nagsasabi, yeah! Ne, isang linggo na lang. Milyonarya na ako. Hindi sa totoo lang, baligtalig din man ang mundo. Sa totoo lang, milyonarya ka. Silent millionaire. Siyempre. Ano, naghihirap ako, nagtipid ako, lahat-lahat. Ginawa namin, inipon namin. Siyempre, pag marunong ka mag-ipon, dumadami yun. Ano feeling ng mayaman? Nakakaganda. Nakakaganda. Nakaka-stress. Hindi ka hagay. Oh, wala kang botox. Sigilan mo ako. Kasi, again, kumbaga sabi ko, pag meron ka ng palang financial freedom, yung problema mo nababawasan. Kasi bakit? Yung bills mo araw-araw yun eh. Diba? Like sasabi, may pambayad ng kuryente. Kasi yan talaga yun eh. Monthly bills mo, yung mga kakainin ng anak mo, pang tuition fee mo. Dati yan yung mga iniipon mo talaga ng ipon na ipon para makabayad ka. Umabot ka sa due date ba? So ngayon, andyan na sila, nababayaran na sila. Kumbaga, kaya lalo naming sinisipagan. Kasi din, gusto namin ituro sa mga tauhan namin na sipagan nyo lang, lahat tayo magkakaroon. Sipagan at iyon ang dahilan kung bakit meron siyang nalilikom at naiipon na pera. Pero hindi rin siya nakakalimot na magbayad sa buwis. Naman! Ang laki! Huwag tayong pumunta dyan, iinit ang ulo ko. Huwag ka binabayad mo sa buwis. Ang laki. Ayoko nang magsalita. O sige, dahil malaki po yung ibinabayad niya sa tax, eto na lang. Anong feeling mo na yung na yung tax natin, tax mo, tax ng nating lahat dito ay napupunta pala sa hindi maganda, sa corruption. Mapo nila. King nyo ha, huwag kayo gigil nyo ako. Hindi, ang sakit lang. Ako masakit sa damdamin kasi una, may monthly na EWT kami binabayaran. Yung monthly na tax, para sa mga renta lang, monthly yon. May quarterly, may annually. Yung mga tax ng mga tao ko na binabayaran din namin. Lahat ng benefits namin, tinax nyo. Yung mga 20% discount na kinukuha nyo pa rin sa amin. Sabi ko nga sa asawa ko gabi, ang tagal ko na nagtatrabaho sa Pilipinas, never ako naka-refund. Ikaw ba, naka-refund ka ng tax? O, diba? Walang Pilipino ang naka-refund ng tax. Kasi nga, pangbili pala ng bag ng mga auntie natin. I mean, that's the reality. Nagbabayad ako ng tax. At bukod pa sa business ko, bukod pa yung sa showbiz. Kasi diba sa atin, dapat yung resibo mo, solo mo lang. O babayad mo pa rin yun. Ipa-file mo pa rin yun. Sa palagay mo ba, dapat talagang patawan ang kaparusahan? At anong parusa ang type mo kung sakasakaling ikaw? Firing squad yan, oy! Doon sa plaza. Firing squad yan mga yan. No, kasi tinan mo, ang dami-daming naghihirap. Ako nga, sa simpleng kakayahan ko, as much as possible, tumutulong ako. Kasi nga, dahil ang daming naghihirap. Sa level ko to, ha? Kayo nga yung may power, tapos kayo yung gumagawa ng batas, tapos kayo ang hindi sumusunod. Sila ba tinatax? Parang hindi naman. Pati mga negosyo nila hindi rin tinatax. So, malungkot ka, galit ka, mixed emotion. Gusto ko na nga lumabas na si Satanas sa ilalim eh. Ikaw na maghusga sa kanila. Kung may gusto ka sabihin sa mga leaders na yan, ano yun? Mahiyaho kayo. Huwag hong ganun. Unfair. Sa mga nepo babies, sana inuna niyong ayusin yung ugali niyo bago kayo bumili ng mga mamahaling bag. Kasi pera namin. Hindi kayo nag-isip. Pwede bang hindi nila alam? Ano to, pinanganak tayo, ganito tayo kayaman, sana all. Diba? So, ibalik niyo sa amin yung pera namin. Question ko lang sa'yo, okay lang nasagutin mo o hindi. Hingin ko lang yung opinion mo regarding dito kay Vico Sotto at Julius Babaw na nag-interview din naman sa'yo. Oy, yung tayo din ako ni Julius, hindi ako nagbayad, wala akong 10 million. Pinakain ko lang siyang crispy bata, tsaka tuna pa nga. Oo. Wala ka binayad? Wala. Anong masasabi Lahat, mo? lahat na nag-i-interview sa akin, lahat ng mga vlogger na pumupunta dito, hindi ako nagbabayad. Even yung sa Netflix, wala kaming bayad. O hindi rin ako nagbayad, hindi rin ako binayaran. Kumbaga, ang sa akin is dahil yung platform nyo ginagamit nyo, papakainin ko kayo. In exchange sa ibibigay nyo sa aking promotion. Tama naman ako. Tama naman, totoo Pero naman. sabi At mo- saka sa friendship. Oo naman. Ang namamagitan doon yung friendship talaga. Naman. Pero 10 milyon, wala ako noon. Sa palagay mo? Hindi ko alam. I cannot judge eh. Kasi kilala ko si Papu. Personal friend ko siya dahil nung bata ako sa ABS, kami-kami yan eh. So, hindi ako sure o hindi ako naniniwala kasi makikita mo naman sa outfit pa lang eh. Kasi yun ang basihan ko eh. Ang taong alam mong gumagawa ng mali at pangit, sa panlabas makikita mo yan. Hindi mo makikita si Julius Babaw ng mga Of course, pag nag-news siya, yun yung requirement. Pero sa lahat ng vlog niya, makikita mo ang damit niya. Polo-polong ganun
lang, yung mga simple-simple lang. Even si Tintin, hindi mo makikitaan ng mga parang wow, Jamon, or wow, Chanel. Walang ganun eh. So, walang yabang. So, kaya hindi ako masyadong naniniwala, knowing them. Punta naman tayo sa isang kwento na minsan isang panahon, nasilip ko itong si Wilma Dacen. May kasama kami noon na isang badidang na nakashort. Inakala niya, hoy, marap ka dito. Marap ka dito! Akala ko taong grass. Eh kasi naman, Uy, teka muna. Anong akala mo doon? Lumapit ba sa'yo? Ano bang... akala ko taong grasa siya. Kasi tinan mo naman, gabi, ang lamig-lamig, sandong-sando, naka-short, ginaw na ginaw. Kaya sabi ko, sandali, tinawag ko pa yung manager ko. Asikasuhin mo siya, bigyan mo siya ng kailangan niya. Di ba? Bigyan mo siya ng kailangan niya. Tapos pagdating sa table niya, ay, kasama niyo pala siya. Akala ko taong grasa siya. At dahil taong grasa, ito pa lang, si Wilma Dacen, marami pa lang pumupunta rito sa kanyang mga taong grasa, pulubi at kung ano-ano pa. Anong ginagawa? Pinapakain ko sila. Alam niya ng mga manager. Kasi bakit? Feeling ko, kaya sila nagkakaganon dahil gugutom sila eh. And pag tumapat sila sa akin at tumagal sila sa akin, feeling ko yun yung way nila ng pag-ask ng food. So marami, basta may nililimos na akong bibigyan ng pera. Kasi pagkain ng negosyo ko eh. Kukuha ko yan ng mainit, tsaka maayos na take out, kain ka. Laging ganon. Para sa'yo, ano ang pagkain? Pagmamahal. Di ba? Yun yung weight sa stomach ng isang tao. O di sila, instead na iisipan nila akong gawa ng pangit, alam nilang mahal ko sila dahil mainit na pagkain ang bibigay ko. Paano mo natutunan ang magbigay ng mainit na pagkain sa mga taong hindi na nangangailangan? Uy, naranasan ko kasing magutom. Alam ko yung pakiramdam ng gutom. Kaya dahil marami akong pagkain, pag nakakita kong ganun, automatic. Sulyap tayo sa kahapon, naranasan daw niyang magutom. Pakikwento nga. Siyempre, mahirap kami. Growing up, lagi lang pag humingi ka ng extra, halimbawa extra na tuyo na nga lang, inihingi mo, sasabihin, hindi, tama na yan, sapat na yan. Sobra ka na. Laging ganun. Yung pala, hindi ka talaga po pwedeng kumuha ng isa pa dahil may isang hindi makakakain. Yun lang talaga. Kung tatlo lang. Ganun lang lagi. So, alam ko yung pakiramdam ng gutom. Kaya sabi ko, pag yumaman ako, hindi na ako magugutom. Kaya At malakas hindi ka ako. ngayon nagugutom. Kaya din naman namimigay ako ng pagkain, lalo na sa mga ganong nangangailangan. Punong-puno, siksik-liglig ang ating chikahan. May puso, katotohanan. Kwento sa likod ng kwento ng mga kwento. Dito po nyo nalaman. Maraming salamat sa iyo. Makakakain ka na! Thank you, Ayun. Tito Morley. Thank you. Salamat sa pagbibigay mo sa akin ng time. Of course! At dito pa tayo sa... Katerno ng pants mo. Oo nga. Dito kami sa Secret place. Secret place. Huwag kang Bed maingay. scene. Bed scene. I-reveal natin to soon. I-invite ko kayo. Maraming salamat. Thank you so much. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo. Mabubuhay ka sa ang panig ng mundo. Yun na! Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.